Welcome sa BE Channel. Ngayon po ay January 1, Happy New Year. Sana po buo pa yung ating mga daliri, ha. Sana wala na putukan, okay? Ha? Sana buo pa. Okay, so alam po ninyo mga kababayan, since January 1 na 2025, alam po natin na may parating tayong eleksyon sa May. Kailan ba ang simula ng election campaign? February? February ba? Ngayon, inaasahan natin na magiging maingay, magiging magulo. Sana walang magpapatayan, ha? Okay lang yung batuhan ng putik. Siraan, okay lang yun, eh. Pero yung magpapatayan, hindi maganda. Yung iba, papatayin ng kalaban sa politika para sila para masulo nila yung posisyon. Pangit siya. Wag ganun, para bigyan nyo sana ng pagkakataon sa ating mga kababayan na mamili kung sino ang gusto nila. Ganun sana ang laban. Okay lang yung siraan, eh. Pero yung katulad ng mga napapanood natin sa balita, isang politiko pinatay, pangit yung ganyan. Hindi maganda yan. Sa demokrasya hindi maganda yung ganyan. Kumbaga, parang ayaw mo lumaban ng patas. Okay? Pinakamaganda, bigyan natin ng pagkakataon natin mga kababayan na mamili kung sino ang gusto nilang inuklok. Kung sino yan sa palagay nila na mas okay para sa kanila. Hayaan natin mga ating makalaban. Demokrasya. Huwag sana yung umabot sa mga patayan. Hindi pwede. Pangit yung ganyan. Diba? Alam po niyo mga kababayan, noong March 3, 1995, pinirmahan po ni dating Pangulong Ramos ang batas o Republic Act 7941, the Party List System Act, okay? Para bigyan ng boses ito mga iba't ibang sektor sa ating bansa. Party list. Okay? Simula po noon, dumami na ang party list sa ating bansa. Yung iba nga mga mayayaman naman, bumubuo sila ng mga party list. Nagnonomine sila na kung sino-sinong tao, yung mga sikat, para madaling makilala ng tao. Yung iba naman, sa ngayon, yung iba naman mga mayayaman, mga taong may pinapatakbong negosyo katulad ng kontraktor. Kung minsan, yung ganda ng layunin ng party list, nahaluan na ng bulok ng sistema. Dahil ang party list system, sa ngayon, kung mapapansin natin, sinasamantala na nito mga negosyante na para maprotektahan, makakuha ng pabor sa gobyerno, bumubuo sila ng party list para pag sila nakaupo sa kongreso, nakakuha sila ng pabor sa gobyerno. Mahirap Mahirap, naabuso po ang party list ngayon. Okay? Naabuso. Kamakailan, naglabas po ng survey itong SWS. Naglabas po ng survey itong SWS. Ang nangunguna ang party list, kung ngayon, ang tanong ng SWS, kung ngayon ang gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto niyong party list? Sabi dito nangunguna po itong 4Ps. 4Ps. Ito ba yung 4Ps na namimigay ng ayuda? Ito ba yun? Ito ba yun? 4Ps. 4Ps, number 1 na nakakuha ng 13.51% voters. Okay? Sinundan naman ng AXIS party list na may 5.63%.
Okay, number 3, senior citizen, 4.62%. Number 4, Duterte Youth, 4.14%. Ako Bicol, number 5, 3.56. Tingog number 6, 2.86. TGP, 2.48. At number 8, Uswag Ilonggo, 2.20. Yan po ang top 8. Top 8 ng party list survey ng SWS para sa party list. Yan po ang mga pumasok na top 8. Number 4 ang number 4 ang Duterte Youth. At ang nangunguna yung 4-piece na taas, ang taas na nakuha. Ang taas ng nakuha nilang voters percentage, 13.51%. Taas. So pag ganun po kataas ang makuha ang boto na isang party list, malamang at sa malamang meron po silang 3 upuan para sa kanila. 3 upuan. Tama ba? 3 upuan pagka So yan po Yan po. Top 8. Top 8 ng mga party list na pasok sa SWA survey. Okay? Alam po ninyo mga kababayan, ako sa tingin ko sa tingin ko ano bang napapakinabangan natin dito sa mga party list? Ano ba ang mga batas na nagawa nila para sa pakinabang ng kanilang mga nasasakupan mga sikto? Ano ba ang pakinabang nito? Yung mga halimbawa itong Ako Bicol senior citizen. Ako Bicol, ano bang naitutulong nito para sa kanilang mga dinadalang sikta? O tingog? Ano bang naitutulong nito sa kanilang nasasakupang o dinadalang sikta? Okay? Itong AXIS, ano ba? Itong Duterte Youth, itong Duterte Youth, meron po silang malinaw na plataforma is yung ay sila po itong masigasig lumalaban sa mga nagre-recruit ng mga kabataan para dalhin sa bundok. Sila po itong masigasig itong Duterte Youth. Sila po yung mga lumalaban. Sila po yung tumutulong sa ating gobyerno para labanan itong mga recruitment na ginagawa nito mga sinasabi nila hindi umano'y NPA. Yan po. Nung kamakailan nga doon sa Congress, sa Quadcom, nagsalita itong kinatawan ng Duterte Youth na si Cardima, si Congresswoman Cardima, sabi niya bakit daw itong kanyang makasamahan hindi man lang pinapatawag itong mga biktima ng krimen, samantala itong mga pinapatawag lang itong mga biktima ng di umano'y war on drugs, itong mga biktima ng addict, biktima ng rapist, biktima ng mga terorista, sabi niya hindi na pinapatawag ng Kongreso ng Quadcom. Sa ating palagay, yung kanyang sinabi meron po siyang basihan. Kaya tayo po tudo palakpak doon. Okay? Pabor po tayo doon sa kanyang panukala. Kaya problema sa halip po siya itulungan para bang lumabas na siya pa ay nabuli. Napagsabihan na ignorant.
napagsabihan yung ng ignorant itong batang congresswoman na nagsasabi lamang ng kanyang saloobin. Sa ating palagay, tama yun. Tama yun. Ngayon, itong mga kasabahan niya, dun sa Quadcom, sinabihan siya na gumawa ka ng resolution. Gumawa ka ng resolution para mapag-usapan, mapag-desisyonan. Ang tanong, uusad kaya? Susuportahan kaya ng mga chairman, ng mga committee chairman? Tayo po hindi naniniwala dyan na susuportahan ng committee chairman itong hamon nila kay Congresswoman Cardima. Tayo po humahanga doon sa katapangan ng batang congresswoman. Sa tingin ko, sa ngayon, sa tingin ko, ito lang po yatang party list na nakikita ko na lumalaban para sa kapakanan ng kabataan. Lumalaban. Balita natin, di umano after nun, siya po ay tinanggalan ng committee. After nun, balita lang natin. Sayang. Ayan po. Yan po ang ating topic sa ngayon patungkol sa eleksyon at party list. Okay, mga kababayan, ito pong ating susunod na pag-usapan. Ito po ay may kinalaman sa negosyong paupa, uupa, at negosyong pabahay. Okay? Kasi dito po sa reports ng sa article ng Philippine Star, sabi dito, office rent in Metro Manila are predicted to further decline this coming year. Okay? So, pag sinabing opisina, uupa sa opisina, ayan po may kinalaman sa pagninegosyo. Okay? Sabi dito, declining. Ibig sabihin, hihina. Bababa. Ngayon, pag sinabing bababa, hihina, may posibilidad na walang mag-uupa ng opisina or pwedeng may magsasarang opisina. At pag nagkaganon, epektado po itong mga empleyado. At wala rin papasok na bagong negosyo. Diba? So, ibig sabihin yun, apektado dito ang mga may-ari ng property, buildings, na ang negosyo ay pagpapaupa para gawing opisina. Siyempre, matatagpuan ito sa mga lugar na kung saan yung mga Makati, Manila, Quezon City, Pasig, yung mga malapit, NCR. Hihina. Apektado sila dito sa nilabas na article o report nitong Philippine Star. Ito pa. Sabi dito ito po ay galing ulit sa Philippine Star. Sabi dito, property prices declining for the first time in 3 years as prices of duplex housing and condominium units slam in the third quarter, the Bangko Sentral ng Pilipinas. So ayan, galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Binabanggit dito condominium, duplex housing. Okay? Pag sinabing condominium, siyempre matatagpuan niya sa mga high-rise building. At yan din po ay siyempre matatagpuan sa mga lugar na in city
Metro Manila, NCR, okay? At ang pag sinabing condominium, ang mga karamihan bumibili niyan ay mga middle class, mga professional. Okay? Itong duplex housing naman, ito naman po ay matatagpuan usually matatagpuan ito sa mga subdivision. Ang target customer po niyan ay mga middle class din, professional. O, businessman. Mga ganun, mga middle class. Ngayon, pagka humina ang bintahan ng bumaba ang presyo ng condominiums, ng duplex housing, ibig sabihin yan, mahina ang demand. Bagsak presyo eh. Mahina ang demand. Bakit? Bakit mahina ang demand? Pwedeng sabihin natin na dahil ba ay ang tao ay mahina ang kita? Pwede. Ang tao ay nagtitipid gawa ng may problema sa ekonomiya, mahina ang pasok ng pera. Pwede. Dito sa balita na to, naisip ko tuloy itong dati sinabi nito si Larry Gadon na maganda raw ngayon ang ekonomiya. Kasi ang basihan niya dati maraming tao sa mall eh. Maraming bagong sasakyan. Maraming tao sa fast food. Yan po ang nabanggit natin nitong si Larry Gadon. Kaya naisip ko ito. Ito galing mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po, basihan po yan na kapag bumagsak ang presyo ng kondominyo, ng pabahay, ibig sabihin niyan mahina ang demand. Kukunti ang bumibili. Para sa may mga planong bumili ng bahay at kayo may pera, ngayon po ang pagkakataon na kayo ay bumili na. Kayo ay bumili na. Maghanap kayo ng mga property na bagsak presyo. Okay? Yan po. Kaya hindi ko alam kung saan ba nanggaling yung data, yung datos na kinuha nito si Larry Gadon nung sabihin niyang maunlad ang ekonomiya sa panahon ni Bongbong Marcos 2024. Ito po, Bangko Sentral mismo nagsabi. Presyo ng pabahay, hawak ng mga binibintang bahay, units, condo units at duplex housing, babagsak ang presyo. Ewan ko yung mga sasakyan. Yung mga bagong sasakyan kaya, babagsak din ang presyo. Yung mga, kasi kung hihina ang presyo o babagsak ang presyo ng pabahay, siyempre yung sasakyan, malamang, magkakaroon naman ng mga promo, mga mababa down payment, zero down payment, mga ganun. Ganun po. Kaya yan po ay masasabi natin na bunga ng mahinang ekonomiya ng Pilipinas na nakikita ng ating mga analyst ngayong pagpasok ng 2025. Okay? Yan po. Ito pa mga kababayan. Last po na pag-uusapan natin. Nung pinirmahan ni Pangulong Marcos itong budget para sa 2025, bago niya pirmahan ang budget, nag-press con muna siya. Okay? Nagtalumpati muna siya. At doon sa talumpati niya, nabanggit niya na siya daw po ay nakikinig sa taong bayan. Sabi niya. At nagpasalamat niya, sabi niya, salamat sa taong bayan kasi
kayo ay nakipag-participate sa ating pagbabudget. Ibig sabihin, nakikita niya kasi nga nung lumabas, inaprobahan ng BICAM itong budget natin para sa 2025, maraming mga hindi magandang pangyayari. Hindi magandang labas. Ngayon, sabi ni Pangulong Marcos, nakikinig daw po siya sa taong bayan. Ang tanong ko, kung siya po nakikinig sa taong bayan, yung number 1 po na inaalmahan ng taong bayan na ginawa ng Congress ay yung isiro nila ang subsidy ng PhilHealth. Yun po ang number 1 inalmahan ng taong bayan. Ang tanong, naibalik ba ang budget, ang subsidy ng PhilHealth? Di ba hindi naman? Paano nasabi ni Pangulong Marcos na siya po ay nakikinig sa taong bayan? Yung purpose, yung budget ng purpose na binawasan, naibalik ba? Di ba hindi rin naman? Paano masabi ni Pangulong Marcos na siya po ay nakinig sa taong bayan? Yung budget ng DepEd para sa computer program nila, na 12 billion, hindi rin na ibalik. Pero sinasabi doon ni Pangandaman, dinagdagan yung pondo ng education sa kabuuan. Okay, ang kine-question natin, yung pondo ng DepEd para sa DepEd, 12 billion para sa computer program, hindi rin man naibalik binabanggit nila doon, sabi, baka daw gawa ng paraan ng Pangulo. Okay? Ay yung budget ng EAP modernization na binawas ng Kongreso, hindi rin man naibalik paano nasabi ni Pangulong Marcos siya po ay nakinig sa taong bayan? Diba? Ang tanong ko, Mr. President, kami pa ba binubula mo? Tanong ko lang, sabi nyo, nakikinig kayo sa amin. Tanong ko, kami po ba binubulan ninyo? Okay? Ito pa, sabi ni Pangulong Marcos, sisikapin daw nila na may baba ang presyo ng pagkain ng bigas. Alam po ninyo, Mr. President, 3 taon na po sinasabi yan. Sa loob ng 3 taon na sinasabi ninyo, hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari, kaya kami hindi na naniniwala sa sinasabi ninyo. Diba? Hindi na kami naniniwala. Parang pakiramdam namin kami ay binubulan nyo lang. Binubulan nyo lang. Siguro mas maganda, Mr. President, wag na kayo magsalita. Gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang. At pagka nagawa nyo na, nandyan na yung resulta, di saka kayo magsalita. Ito na. Mga kababayan, ito na. Ito na ang resulta ng ating magandang trabaho. Okay, palakpakan namin kayo. Ganun, Mr. President. Okay. Kung paasahan nyo kami, hindi na kami maniniwala sa sinasabi ninyo. Kung ganito po ang aming takbo ng pag-iisip,
na kami bilang mamamayan, taxpayer, ay hindi na naniniwala sa mga sinasabi niyo, ay kasalanan po ninyo yan, Mr. President. Oo. Kasalanan po ninyo yan. Di ba? Kayo po ang gumawa ng dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi na naniniwala sa sinasabi ninyo. Okay? Yan po, Mr. President. Iyan po ay aking opinion lamang. Ewan ko sa ibang mga kababayan natin. Kung sila pa ba ay naniniwala sa inyo, ako hindi na. Ay sa akin ngayon, ang katwiran ko ngayon, is to believe. Pag nakita ko, doon ako maniniwala. Pero pag buro po nga lang, hindi na. Binibulan nyo lang kami. Mr. President, tigil na. Trabaho na lang. Trabaho na lang. Ganun po.